Mini driving light version 1, yung low beam. Ito na guys, yan yung low beam nya. So ito naman yung kanyang high beam. Ayan. Tingnan natin, pag hindi natin pinindot yung ating hollow switch, ay stock horn ang tutunog dyan. Pinindot natin yung hollow switch, passing light with horn. Ayan, tingnan nyo guys. Wow! So paano naman pag buhay yung ating mini driving light? Magpapassing pa kaya? Ayan, kita nyo guys. Wow! Nagpapassing pa rin. And then i-high beam natin. So magpapassing pa rin kaya? Ayan. Good day guys, and welcome back again sa ating channel, Harden Moto Vlog. At for this video ay isi-share ko sa inyo yung ating kakabitan ngayon, yung Suzuki Gixxer. Yan, so magkakabit tayo ng mini driving light version 6. Ayan, ito yung version 6 ngayon. PIA horn, at ang function nito guys ay dual contact horn. So pwede sa stock at pwede rin sa PIA horn. So gagamitan tayo ng halo switch. Ayan, tapos dito naman sa mini driving light gagamit tayo ng domino switch 3-way para accessible siya. Ayan, tapos kailanganin lang natin ng dalawang relay with socket. Ayan, yung socket na binili niya ay magandang klase na to. Ayan, tapos yung isa ganoon din, kailangan maganda rin yun. Pinalitan ko ng wire kasi maninipis yung wire, no? So pinalitan natin yung socket ng wire para maganda. Tapos so dito sa ating version 6 ng mini driving light, ayan, so ituturo ko sa inyo yung wiring nya. Yung white na wire ay ang kulay nyan ay white, which is ito yung high beam nya. Tapos itong dilaw ay kulay dilaw din yung ilaw nyan. Tapos itong kulay red, ito naman yung pinagsamang white at saka yung yellow. Ayan, ano sila, magkapatong yan, yung yellow at saka yung white. Tapos itong black ay yung ground ng ilaw. So ganyan, yan lang yung yung dinagdag dito sa ating mini driving light. So ang purpose nitong red wire, yung pinagsamang pwede natin gawing passing yan or passing light with horn. So ang gagawin natin dito ay gagawin natin isang passing light with horn. Ayan, so yun ang function yan. So mamaya papakita ko sa inyo yung wiring nya. So ito guys yung dati niyang auxiliary light. So bawal yan dyan, tatanggalin natin yan at papalitan natin ng mini driving light. So yung pwesto ng ating mini driving light ay dito sa pinagawa niya, doon kabilaan. Dito natin ipupwesto yung mini driving light nya. So itong blue water na to ay tatanggalin na natin. So yung switch nyan ay ito, so tatanggalin na natin yan. So ngayon guys, ito yung 3-way switch na nilagay natin, yung domino switch. So dito natin pinwesto, o nasa manibela lang siya, accessible siya. So andyan, may wiring natin yan mamaya. Tapos dito tatanggalin na natin to. Ayan, so tatanggalin ko lang yan guys at ipipwesto ko na yung mga mamaya ipapakita ko sa inyo yung wiring ng ating mini driving light at saka yung PIA horn. So ito yung dating yung blue water nya. So ayan guys, kita nyo guys yung nagkaroon na ng corrosion yung wire kasi dito niya tinap sa mismong negative ng motor. Ayan, tingnan nyo guys. So ito yung wag nyong gagawin kung magkakabit kayo ng relay. So bali kung itong relay na to na pinagkabitan dito sa blue water na to ay bali walang silbi to. Hindi lalakas yung ilaw nito dahil kumuha din siya ng power sa mismong harness din. So para sa akin, opinion ko to, bali wala na yung wala na tong silbi itong relay na to dahil yung main supply niya ay kinuha niya rin mismo sa motor dito sa accessories wire. So wala na tong mahina yung labas ng power nito. So kaya pala pinapapalitan ng may-ari dahil mahina yung ilaw. Yung pala yung connection niya ay hindi ko naman sinabing mali.
siguro ano na lang, kulang sa connection. Ayan, so para hindi naman tayo maka-open ng ibang nang gumagawa. Ayan, so hindi ko sinasabing mali, siguro kulang lang idol. So sana sa sunod ay irekta nyo agad sa battery yung main supply nitong relay na to, para yung power source na nanggagaling sa relay ay malakas. So ayun lang guys, ito lang yung aking masasabi dito sa auxiliary na pinapatanggal sa akin nung mayari. Ang ating itsura ng ating PIA horn, ayan, nakahinang siya at nilagyan natin ng shinkable tube. Ayan, so para matibay siya at maiwasan natin yung lost contact. So dito yung pwesto niya, yung isa dito sa kabila, tapos yung isa doon sa kabila, so makikita nyo guys. Ayan, so dito natin yan ilalagay, ganyan. Ayan, so basta ang mahalaga ay hindi siya tumama sa anumang bagay dyan sa motor na yan. So hindi dapat hindi siya tumatama para maganda yung tunog niya. So mamaya pakita ko sa inyo yung pinaka wiring naman niya. Okay guys, so ito na yung setup ng ating relay. Okay, ito yung connection niya, no? Yung pin 30 ay pinagsama natin yung dalawang relay at ilalagay natin yan sa positive ng ating battery, rekta. Tapos yung negative, yung pin 85 ay pinagsama natin, ilalagay naman natin yan sa papunta naman ng negative ng ating battery. Kasama na yun dyan yung yung negative dito sa isang busina, yung isang terminal. Tapos yung isang terminal nyan ay dumirekta na rito sa ating pin 87 ng ating relay sa busina dito. Itong part na to ay sa busina to. Tapos ito ay sa mini driving light. So yung wiring naman ng mini driving light ay yung ganun pa rin, yung 86 ay ilalagay natin sa accessories wire. Tapos itong 85 ay i-connect natin sa normally open ng ating hollow switch. So dito yan diretso sa ating hollow switch, yung normally open. Dito natin i-rerekta yan kasi ang double contact ang gagawin natin. So dito guys, sa dalawang sakit na to, sa sakit ng ating busina, may dalawang sakit yan. Okay guys, so ito yung dalawang terminal ng busina natin sa stock horn. So gagawin natin siyang double contact horn, itong setup na to, at gagamit tayo ng hollow switch. So unang-una gagawin natin ay hanapin natin yung trigger nito. Ang motor na to guys ay positive trigger, ibig sabihin yung nanggagaling dito sa pindutan niya ay positive. So nakakonik yung sa accessories wire. So paano natin malaman na nakakonik nga sa accessories wire? So gamit lang tayo ng test light. Ayan, gamit lang tayo ng test light at tutusok natin dito sa isa. Kapag hindi umilaw yan, ibig sabihin ang motor na to ay positive trigger. So ganito yung pagtitest niyan kung positive o negative. So isusi lang natin yung ating motor. So susi ko lang muna guys, i-on lang natin. Okay, so naka-on na siya. Kailangan dito sa dalawang terminal na to ay dapat may ilaw dyan kung naka negative trigger to. So ayan guys, wala siyang ilaw. Ayan, so wala siyang ilaw. Kapag pinindot natin yan, magkakaroon dapat ng ilaw yan. So wait lang guys, ipaporma ko lang. Tusok natin dito sa, ayan, so nakatusok na siya guys. Pipindutin ko lang yung busina kung gagana siya. Ayan, kita nyo guys, ibig sabihin positive yung nanggaling sa ating pindutan. Ayan, so dito itong kabilang terminal ay rekta sa ground yan. So itong terminal na to rekta sa ground yan. Tapos ito ay papunta ng pindutan sa horn switch nya. So ang gagawin natin guys ay puputulin natin yung terminal na to, yung pinaka trigger nya. So, guys, ito yung trigger ng Suzuki Gixxer 150. Ito yung kulay black na may lining na blue. Yan yung trigger na papuntang pindutan ng switch. So ang dadaloy dito ay positive. So yan ang gagawin natin dito ay puputulin natin yan. Tapos ikukunik natin dito yung hollow switch, yung common
ay papunta doon sa switch. Tapos yung NC ay papunta dito sa yung papuntang busina. Ayan, so i-wiring ko lang guys kasi wala akong taga video. Then ipapakita ko ulit sa inyo yung pinaka wiring nya. Guys, so ito na yung ating wiring dito sa mini driving light na version 6. Yung dalawang block pinagsama natin ay ilalagay natin yan sa ground. At itong dalawang red pinagsama din natin, dinagyan natin ng wire para i-connect natin yan sa pin 87 ng ating busina, para pag nagbusina tayo ay magpapasing yung ating white na kasama sila, yung white saka yung dilaw. Tapos dito sa galing ng switch sa domino, kinonek natin yung brown wire dito sa white wire. So dito ito yung high beam. Tapos itong yellow naman kinonek natin dito sa kulay black, dahil sa domino switch ang black ay yung low, yung switch pababa, yung pataas ay ito yung brown. Tapos yung kulay blue ay ito yung main supply ng switch na kinonek naman natin yan dito sa pin 87 ng ating relay, yan dito. So medyo magulo pa guys, mamaya ayusin ko muna, ililinisin ko na yung wiring at mamaya ititesting na natin kung gumagana ba yung ating ginawang wiring dito sa ating Suzuki Gixxer. So mamaya ayusin ko lang to at ipapakita ko sa inyo mamaya, at para makita nyo rin kung working siya o hindi. Okay guys, so ito na yung ating wiring. Yan, nilinis na natin. Tapos nandito yung ating relay, dalawa. So nakatornilyo yan dyan sa ilalim. Tapos yan yung ating positive at negative papuntang battery. So madali lang ayusin yan kung sakali magkaroon ng problema. So nandito yung ating balas ilalim, yun. Kinibol-tie natin yan para mas matibay. At yan, ito yung pwesto. At yan, ganyan lang guys. So ganyan lang yung wiring nya, no? So dali lang i-access kung sakali magkaroon ng problema. So ganyan lang guys, sana nasundan nyo at nagkaroon kayo ng konting idea sa video na to. So i-testing na natin kung working. Una natin yung ating mini driving light version 1, yung low beam. Ito na guys, yan yung low beam nya. So napakalakas guys, no? Buong-buo. Yan yung low beam ng version 6. So ito naman yung kanyang high beam. Ayan. So yan yung high beam nya. So dito naman tayo sa busina. So sa busina natin, pag hindi natin pinindot yung ating hollow switch, ay stock horn ang tutunog dyan. Pag pinindot natin yung hollow switch, passing light with horn. Ayan, tingnan nyo guys. Testing. Ayan. So paano naman pag buhay yung ating ilaw, yung ating mini driving light? Magpapassing pa kaya? So ito, busina ulit natin. Ayan, kita nyo guys, nagpapassing pa rin. And then i-high beam natin. So magpapassing pa rin kaya? So bukan ulit natin. Ayan. So